Dito tayo ngayon sa Rusi. Pag sinabing Rusi, alam mo na agad kung anong motor yung kailangan mo. Ibig sabihin, pag pumasok ka dito, budget meal yung hanap mong motor. Pero, dito, kahit budget meal yung motor mo, hindi na rin nalalayo sa mga branded. Kasi, kumbaga, ito yung pangalawa sa mga branded, no? Well, hindi siya pangatlo o pang-apat, pangalawa siya sa mga branded. Ibig sabihin, medyo tight ang budget mo, dito ka babagsak. Hindi ka magtatanong dito kung magkano yung cash. Ang itatanong mo agad, magkano yung installment plan, no? Magkano yung down payment. Yan talaga yung hinahanap o tinatanong ng mga gustong kumuha ng motor dahil nga tight nga budget pero gustong umahon sa buhay, gustong mag-move forward, no? Kung praktikalan lang talaga yung motor na ito, hindi pang pormahan to kumbaga gusto mo medyo maporma, bibigay rin ng Lucian, pero syempre ang pinaka main goal o purpose nito yung maka push forward ka sa trabaho mo, magamit mo pang delivery rider, makausad ka nang hindi ganun kataga ang presyo. Kumbaga abot kaya. Kumbaga hindi ka na mamamasahe, hindi ka na makipagsiksikan sa LRT, MRT, magagamit mo na yung motor, hawak mo na yung oras mo. Kumbaga dun pa lang move forward ka na, panalo ka na agad, di ba? Kaya para sa mga tight ang budget, kumbaga hindi maarte sa motor, basta ang mahalaga sa kanya may magamit pang araw-araw, pinapakilala ko sa inyo ang pambansang motor ng Masa, ang motor ng Rusi, ang pambato nila pagdating sa mga scooter lineup. Ito ang Breeze 150 na automatic scooter. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, kaya tara, pag-usapan natin to. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingin mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot. Hilingin mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Napakalayo na nung umpisa, gusto Boss Motovlog. Dalawang variant itong Breeze 150. Merong variant na fuel injected na. At itong pinapakita ko sa inyo na kulay na to is carburetor type. Ibig sabihin yung carburetor, pwede mo siyang kali-kalikutin nang hindi gumagamit ng diagnostic tool at napakaraming tutorial sa YouTube. Isa din ang carburetor type na motor na masasabi nating low maintenance dahil na din sa mababang cost of ownership nito. Ang i-maintenance mo lang naman kasi dito, gulong, bola, belt, pero pagkatlipas pa ng mga ilang taon yan mga bossing, ano? Yes, depende sa paggamit, pero syempre masusulit mo na siya bago ka magpalit ng mga bagay na kailangan mo ng i-maintenance sa motor. Kagaya ng langis, every 2,000 km pwede ka magpalit ng langis. Hindi mo kailangan ng coolant. Hindi mo rin kailangan ng diagnostic tool para i-tono ang iyong motorsiklo. Screw lang ang katapat nito. Napakadaming tutorial sa YouTube kahit ikaw matututo kang mga likot. Pinapatakbo ng 150cc engine, air-cooled ang cooling system, single cylinder, 4-stroke at kayang sumipa ng mga around 11.5 horsepower. May electric at kickstarter na kung saan yung iba wala ng kickstarter lalo na sa mga fuel injected. Kayang magkarga ng 5.5 liter gas tank. Pag pinul tank mo, kayang tumakbo ng mga around 35 to 45 km depende sa throttle habit mo at kung gaano ka kabigat. Kung mas mabigat ka, mas malakas sa gas. Pero para sa isang carburetor type, pasok na itong ganitong gas consumption. Kasya yung full face helmet dito basta maliit lang yung helmet, wag lang yung large size na helmet. Ayos na ayos at may malambot na upuan. Naka single shock sa likod at telescopic fork naman sa harapan. Ito po ay naka tubeless, naka disc brake na rin po ang unahang preno nito. Sa likod naman po naka tubeless na rin po yan. 14 ang mga gulong at drum brake naman po ang preno sa likod. So ayos, no, kasi naka-mags na po kasi yan, kaya tubeless na po. Kumbaga sealant na lang lalagay mo dyan. Tanggalin mo na yung interior kung meron pa. At syempre yung gulay board na talaga namang useful at gamit na gamit natin. Meron ding glove box yan mga bossing na mababaw lang siya. Pero sapat na ilagay yung mga barya-barya kung ano-anong gamit. At sa susian naman, traditional. Andyan na rin po yung seat opener at shutter lock para nakalock yung motor mo. Additional safety na rin. May park brake lock din po yan. Pagka nagpa-parking kayo sa mga elevated na lugar, hindi dadaos-dos yung motor nyo o atras.
dahil sa park brake light. I-engage nyo lang po yan mga bossing at magpipreno na po kusa yung sa likod. Sa mga buttons naman po ay napaka-basic lang. Andyan yung ignition switch, nandyan yung panel, andyan po na analog type. Tapos sa kaliwa naman na buttons, ayan, yung left and right signal light. Pindot-pindutin mo lang yan, tapos buksan mo yung ilaw. Ang maganda rito sa sa Breeze mga boss, kahit na carburetor siya, yung ilaw nito is LED na po all the way po yan. Hindi na sila gumagamit ng mga yung mga bulb type pa. So maganda, di ba? Kahit na ganon. Maliwanag yung LED lalo na sa umaga. Lalo na yung taillight, pag tiningnan mo, mas maliwanag siya kumpara sa mga de bombilya motor. Kahit saan lugar aabot. Pwede mong bilhin sa halagang 55,000 pesos. Kung gusto mo naman yung mga second hand, nasa mga around 20 to 21,000 pesos makakakuha ka na ito. Siyempre para sa hulugan, magda-down ka lang naman ng 3,000 dito mga bossing. Sa 36 months na hulugan, 2,575 po ang huhulugan mo. So ang baba na nun. Tapos may rebate pa po yan. Depende sa kasa kung 500 o 400. Depende po yan. May 24 months din saka 12 months. So kompleto sila dito. Kaya pumunta ka na sa mga kasa ng Rusi, mag-inquire ka na, itanong mo kung ano yung mga requirements. Iba-iba rin kasi sila minsan sa mga dealerships nito. So hanggang sa muli. Kahit nasuntok sa buwan, ano naman, paikot-ikot lang ang daan. Nilimitahan sarili ay mali ka dyan. Para-paraan, pangarap lagi lang taasan. Kahit nasuntok sa buwan, ano naman, paikot-ikot lang ang daan. Nilimitahan sarili ay mali ka dyan. Para-paraan, pangarap lagi lang taasan. Yeah. Hanggang mahanap kung para saan talaga ako.